Ramir Boulder po, narito muli. Ito po ang mainit na balita ngayon. Ang pagkamatay ni Jerlyn Doidora, kabataan, siya po ay member ng Kabataan Party List. Ano? Ang pagkamatay ni Jerlyn Doidora ay hindi lamang trahedya ng isang pamilya. Ito ay salamin ng isang ideolohiyang paulit-ulit na ginagamit ang biktima bilang panangga sa pananagutan sa halip na malinaw na konsiderahin ang armadong tunggalian at ang mga grupong naglalagay sa sibilyan sa gitna ng gulo. Pinipili ng Kabataan Party List na pamumuno ni Representative Rinico na itulak ang isang naratibo, isisi lahat sa Estado habang binubura ang papel ng mga rebelding grupo sa patuloy na karahasan. Ano po? Ito po ang emosyonal na binanggit ng kanyang ina, emosyonal na pinapanagot ng ina ni Jerlyn Doidura sa Kabataan Representative Renico dahil sa pagpanaw ng kanyang anak matapos ang naganap na engkwentro ng mga sundalo at rebelding grupo sa Mindoro. Ano? Tigilan nyo na po, buhay na po ng anak ko ang kinuha nyo, ninakaw pati ang pangarap niya. Panawagan niya sa isang media forum nitong Biyernes, Enero 9. Ito po ay kahapon. Ayon naman sa pahayag ng Kabataan Party List, biktima umano si Jerlyn ng kontra insurhensyang gera na pinaglulustayan ng ng bilyong-bilyong piso ng buwis ng taumbayan. Taon-taon na sa dulo ay nagnanakaw ng buhay at kabuhayan ng ordinaryong Pilipino. Samantala bago pumanaw ay nanilbihan si Jerlyn bilang General Secretariat ng Kabataan Party List at nag-aaral ng Bachelor of Secondary Education, major in English. Guro pala itong sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Dito po ito sa Intramuros, ano? Ito malaki talaga pananagutan mo rito, Renico. Kasi ikaw, alam ko, kayo ang nag-recruit dito sa mga kabataang ito na sumapi sa inyo na mag-underground movement, ano? Kayo pala ay ano ba kayo? Nagre-recruit ba kayo ng mga kabataan para maging NPA? Ha? Nung una hindi ako naniniwala na kayo ay front ng NPA. Pero ngayon, lumalakas ang paniniwala ko na kayo pala, Reneco, ay kasapi sa NPA. Ha? Napakalaking kalukuhan ang pinaggagawa nyo. Biro nyo, nag-aaral yung mga estudyante, i-recruit nyo para sumali sa mga kilusang walang kabuluhan, kilusan ng mga demonyong katulad nyo. Di ba? Buhay pa sana yung bata kung hindi nyo ni-recruit. Sa totoo lang. Ha? Biro mo, kabataan, party list. Nakita ko to eh. Buti nga, hindi ko binuto to eh. Nung nakaraang election. Marami pa ako nakikitang mga bata na nangangampanya na iboto raw itong kabataan party list. Marami rin akong naririnig na report na ito raw ay front ng NPA upang makakuha sila ng mga miyembro. Ano? Siguro yung binibigay sa inyo dyan sa kongreso na mga allowances, ano? Ginagastos nyo sa mga pang illegal movement.
na lumalaban sa gobyerno. Huh? Napakawalang hiya nyo. Sa totoo lang. Hindi tama yung ginagawa nyo. Bakit pa kayo pupunta dyan? Magre-represent pa kayo dyan sa Senado, ay sa Kongreso. Ay lumayas na kayo dyan. Total, kayo mga NPA kayo pa na eh. Ha? Ginagamit nyo ang posisyon nyo upang makapag-recruit ng mga kabataan sa mga university. Excuse me. Upang gawin yung panangga sa gera. Tapos ngayon magkukondemnahin nyo ang gobyerno. Mga NPA kayo eh. Kalaban kayo ng gobyerno. O, di ba? Ako wala talaga akong kasimpasimpatya diyan sa mga komunistang 'yan. Ako, number one, anti-communist talaga ako. Ayoko ng communist. Sa totoo lang. Kung gusto niyo ng communist, pumunta kayo sa China. Doon. Malawak doon ang komunista. Mga utak komunista. Sorry pero ito ang nasa damdamin ko. Ayoko ng communist sa totoo lang. Para sa akin, communist is dead. Don't ask for it. Ha? Patay ang komunismo sa Pilipinas. Ayaw ng mas nakararaming Pilipino ang komunista. Alam mo ba? Wala kang laya dyan. Kayo ba may kalayaan? Kayo ang malaya dahil nandito kayo sa democratic country. Gusto nyong palitan ang sistema ng gobyerno rito sa Pilipinas? Ipalit nyo ang komunista? Hindi po pwede. Pumunta na lang kayo sa China o kaya magpatayo kayo ng sarili nyong bansa. Magpatayo kayo ng sarili nyong bansa, gawin nyong komunista. At yakagin mo lahat ng may mga utak komunistang mga katulad mo na ikaw, Renico, doon kayo manirahan. Kawawa naman yung nanay nito. Nagtatrabaho na OFW. Mabalitaan niya na lang, patay na yung anak niya dahil sa kagagawan nyo. Oh, di ba? Masakit. Halimbawa ikaw, may anak na ganun. Ni-recruit ng mga subversibo, ni-recruit ng mga komunista. Ikaw nandun ka sa ibang bansa, nahahanap buhay ka upang makapag-aral yung anak mo. Yun pala, ni-recruit lang ng isang walang kakwinta-kwintang ideolohiya. Kasi kung gusto ng Pilipino ang komunista, matagal na. Noon pang kadideklara ni Juma Sison ang komunista rito sa Pilipinas. At tagal-tagal nyo na nga pinaglalaban yan. Hindi nga kayo nananalo dahil ayaw ng Pilipino, ng mas nakararaming Pilipino sa komunista. Yan ipasok mo sa ulo mo, Renico. O, di ba? Kawawa itong nanay. Nagtatrabaho sa abroad upang may panggastos sa kanyang anak na pinag-aaral dito. Ngayon, mababalitaan niya, namatay ang anak niya sa isang labanan sa Mindoro. Masakit. Sana maranasan mo yun. Ikaw, Renico. Kasi ikaw ang number one na responsable rito. Dahil palagay ko, ikaw, sa matatamis na salita mo, nakuha mo yung loob ng tao, na brainwash mo yung pag-iisip niya. Ha? Tapos ikaw, nandyan, nagpapakasarap sa Kongreso. Oh, di ba? Talaga naman. Ang ganitong uri ng paninindigan ay hindi makatao, kundi mapanganib kapag ang isang party list representative ay mas abala sa ideological na depensa kaysa sa pagproprotekta sa buhay ng ordinaryong mamamayan. Nagiging kasangkapan sila sa normalisasyon ng karahasan. Hindi sapat ang luha at maanghang na pahayag kung walang malinaw
na pagtuligsa sa armadong pakikibaka na paulit-ulit na kumikitil ng buhay. Hmm? Sa madaling salita, ang dugo ni Jerlyn ay hindi propagandang material. Ang tunay na ustisya ay hindi selective outrage. Hmm? At ang sinumang leader na tumatangging panagutin ang lahat ng may ambag sa karahasan, estado man o rebuilding grupo, ay bahagi ng problemang hindi ng solusyon. Dapat managot sa publiko itong si Representative Renico at ang Kabataang Party List na kanilang isang panig at mapanlinlang na paninindigan. Hindi maaaring magsalita sa ngalan ng kabataan habang tinatakpan ang katotohanan. Ang armadong tunggalian mula sa magkabilang panig ang tunay na pumamatay sa kinabukasan ng kabataan. Kundinahin ang lahat ng armadong grupo. Ilayo ang sibilyan sa gulo. Itigil ang paggamit ng mga bangkay bilang ideological na bala. Ideological na bala. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe, and share sa aking YouTube channel. Pati na rin po sa aking Facebook page. Huwag niyo pong kalimutang i-follow.